Napakita ko na po ito sa inyo before. So, yan na po. Very healthy pa rin yung mother niya. Sa isang dahon, mayroon akong 1, 2, 3, 4, 5. Hello mga ka-amor! Welcome back to our channel once again. Thank you so much din po sa mga patuloy pa rin nanonood ng aking mga latest and previous videos. Shout out sa iyo sa aking silent viewers dyan na palaging nanonood sa akin. Kahit hindi po kayo nakapag-subscribe sa akin, maraming salamat pa rin po at ako'y pinapanood nyo. Shoutout sa aking mga followers ng ating Facebook page, Kabayan Amor, Plants, and others. So, sa mga bago pa lang sa aking channel, welcome po. And maraming salamat. So, my name is Amor from Kabayan Amor, Plants, and others. So, yung nakikita nyo po sa aking harapan ay ito po yung ating, hindi ko matandaan kung kailan natin siya pinopropagate, yung ating tricolor na jade plant. I think 3 months or 4 months ba natin siyang pinopropagate. So, gusto ko lang i-update sa inyo kasi minsan magla-live ako sa Facebook page. May mga comments din ako nakikita. Nagtatanong kung kumusta na po yung ating pinopropagate na mga like that, ganito, ganyan. So, update po sa ating tricolor jade plant na propagation. So, ito na po sila mga kabayan. So, as nakikita nyo, ito po yung mother. And then, i-closer ko po mamaya para makikita nyo po yung pinagkata natin na area, which is mayroon na din siyang mga tubo talaga na bagong sanga. Kasi once na kayo ay mag-propagate, cutting propagation ng iyong jade plant mga kabayan, ay hindi po basta-basta na mag-cut kayo kung saan-saan lang sa part ng body ng inyong jade plant. Mayroon pong mga area dyan na dapat natin tandaan kung saan tayo magka-cut para once na mag-heal po yung wound ng ating pinagkatan ay may ano po talaga yan, may bago po siyang sanga na tutubo. Dahil kung saan-saan lang kayo mag-cut at hindi nyo talaga sundin yung tamang area kung saan mag-cut ay wala pong tutubo na bagong sanga. So makikita nyo po yan mamaya mga kabayan. So here naman yung mga maliliit nating pot. Ayan. Actually may nabigay na ako nito mga kabayan. So ito yun sila, lahat kinuha ko. But I know may nabigay na ako nito na may magpunta dito. So, binibigyan ko. So, ito po yung lahat, yung ating mga sanga. And then, binilang ko siya kanina bago ako nag-start. So, mayroon tayong 7 na pinagkatan dito. Kasi mapapansin natin yan. Kasi nga, mayroon siyang scars like this one. So, 7 po yung pinagkatan. But, yung nakalagay po dito sa pot ay 2, 4, 6, 8. And then, mayroon din tayo yung ating water propagation. So, 7 and then siyam ata. So, may mga nakatayo na sanga na medyo malaki siya. And then, yun nga ang pinaghati natin siya para magkaroon pa tayo ng maraming propagation. So, for example, nagkakat ako dito and then malaki siya. So, hinahati pa natin yan. Kaya, sobra po yung ating propagation kaysa pinagkata natin sa mother plant. So, nung time na pinagkat natin sila mga kabayan, kung natatandaan nyo po, ay sobrang maliit lang po talaga sila. And then, as napapansin nyo, ganyan na po yung tubo nila. Oh. Malaki, mataba, and then very healthy po yung kanilang mga padahon dyan. And then, mayroon tayong mas maganda yung pagka-variation niya ng ating tricolor, which is mas marami siyang cream na lumalabas. And also this one na medyo maliit. Nagandahan ako sa ano na ito, pot na ito. And then, ito naman yung pinakamaliit talaga na kinating natin mga kabayan. So, ganyan po yung grow niya. Oh. Maganda siya kasi mas marami yung cream na lumalabas. Lumalabas. And then, ito yung, ayan o. So, ito yung survive pa rin yung ating water propagation. Kasi nga sabi ko sa nung time na binablog natin ay wala na akong extra na pot. So, yun ang ginawa ko and then nagtatry tayo or pinapakita ko sa inyo na talagang mabubuhay ang jade plant kahit ibabad lang po natin sa tubig kasi
yung vlog ko before nung nasa dating bahay pa ako ay na-share ko na po yun sa inyo kung gaano nakadami yung roots ng jade plant na nilagay ko sa water. So to prove po sa inyo, yan, gumawa tayo ng isang this one kasama ng ating propagation. And then yung leaves naman niya ay very healthy. Ayan, very healthy po. Maliban lang po sa mapapansin nyo na black dyan kasi pinapapak siya ng yung grasshopper or tipakulong. Hindi ko alam kung ano ang nagpapak sa kanya. So hinayaan ko lang siya dyan sa water talaga. Bago tayo kasi may iriripat ako dito mga kabayan. So pag-usapan po natin yung pag-aalaga ng jade plant kasi may mga nagtatanong din kung paano alagaan ang jade plant. So may mga vlog na ako last year about jade plant. So, dapat yung ating jade plant ay itanim natin siya sa very fast draining soil talaga or potting mix mga kabayan. Kasi si jade plant, lalo na kapag hindi pa siya stable, ay talagang medyo medyo masilan siya sa tubig. So, magkakaroon po yan siya ng mga root rot. And then, kahit green pa siya, pag nasobrahan mo siya sa water, ay talagang yan siya. Kahit green pa yung dahon, and then ganun mo mga kabayan, ay talagang mahulog po yung dahon niya, and then kusa pong mababali yung kanyang body talaga basta ma-overwater po siya mga kabayan. So hopefully nakita nyo na po yung mga vlog ko about that. So soil potting mix, cacti and succulents potting mix, or yung dito kasi sa amin ay ready to use na siya, which is cacti and succulents potting mix talaga. So sa Pilipinas naman marami naman sigurong mga dyan na mga potting mix, basta very fast draining lang po yung natin yung ginagamit. And then if ever na itanim nyo po siya sa pot, ay make it sure po palagi na mayroon pong tamang drainage hole ang inyong mga pot, which is every time magdidig kayo ay hindi po mag-i-stock yung water sa kanyang pot mga kabayan. So make it sure talaga na may tamang drainage hole. Didilig po, lagi ko na din yung sinasabi na obserbahan nyo lang po yung pinaka-top soil, or didig nyo po yung daliri nyo for at least 2 inches kasi mapipil natin yan kapag dry or moist pa yung ating potting mix. So if ever na medyo moist pa yung potting mix, wag nyo pong diligan mga kabayan, lalo na kapag maliit pa po yung inyong jade plant. Kasi si jade plant talaga ay hindi po talaga niya kailangan ng maraming tubig. Although nabubuhay si jade plant dito sa ating water, but iba po yung characteristic ng water at saka ng potting mix. Kapag nakatanim po yung ating jade plant sa potting mix mga kabayan, ay no need talaga sila ng maraming water kasi yung body po nila ay water based po yan, at saka yung dahon nila ay water based. So din po yan, nag-help din po yan na makakainom po yung buong body ng ating jade plant, kaya bawal talaga siyang ma-overwater or bawal talaga siyang diligan ng marami. Yun kung ang jade plant nyo ay maliit pa and hindi pa stable. Kasi yung mga jade plant ko dito, karamihan ay medyo na sila, matanda na sila, kaya pwede na silang isabak sa araw at ulan. So yan po, sa pagdidilig po yan mga kabayan. And then, kung yung jade plant nyo po ay maliit pa, iwas nyo po siya sa direct sun. Ilagay nyo lang po muna siya sa bright light. Kasi kapag maliit pa yung jade plant nyo, hindi pa siya stable, tapos ilalagay nyo po siya sa sun mga kabayan, ang mangyayari, magkaka-sunburn po yan. So, isa sa mga sikreto po ng jade plant para magiging shiny ang leaves niya mga kabayan, ay lagi kong sinasabi na bibigyan po natin ng enough light yung ating mga houseplant or ating mga halaman like peperomias, nasabi ko kahapon, at ng ating jade plant, para maging shiny po. Kasi the more exposed bright light or the more exposed light, dyan po magiging healthy yung inyong mga jade plant mga kabayan. Once na magiging established na po yung inyong jade plant, or kumbaga lalaki na sila, umabot na sila ng ilang taon, so nasa sa inyo kung pwede nyo ilagay sa full sun, pwede na sila paulanan, ganun. Pero pag takot kayo, at then healthy naman yung jade plant nyo sa kinalalagyan niya, so wag nyo na pong i-move. Kasi minsan din kasi yung mga halaman natin, magpalipat-lipat, magtatampo din po yan sila, kaya medyo sila mga kabayan. So kapag healthy yung jade plant nyo sa isang lugar, so hayaan nyo na pong mag-stay siya doon hanggang maging stable siya, and then pwede natin siyang isabak sa laban sa
Pulsan. Ingay ng ibon. Tabi muna natin itong water propagation, no? So, mayroon ako ditong 3 malalaking pot. Hindi naman siya malaki. Medyo maliit lang natin na size of pots. Ayan. Yan, maliliit. And then, mayroon tayo ditong 3 na malalaki. Tatandaan nyo mga kabayan, kapag mag-repat kayo ng inyong mga succulents, for example, sa maliit na pot or ganito na pot na maliit, huwag nyo pong agad-agad ilipat sa malaking pot. For example, this one. So, mali po yan siya mga kabayan. So, if ever ganito po kaliit yung pot ninyo, tapos gusto nyo siyang iripat, ang tamang size na lilipatan po niya ay sa size na yan mga kabayan. Ayan. So, wag po nating biglain sa malaking pot. So, after this one, kapag gusto niya nang iripat dito, ayan. So, kunti lang po yung size na madagdag kapag kayo ay magre-repat. So, for example, nalipat na natin siya dito, then gusto nyo naman ilipat, pwede na natin siyang ilipat sa ganitong size. Okay? So, wag nyo pong ilipat agad yung maliit nyo na pot sa pinakamalaking pot, kasi ang tendency po niyan ay mabibigla po yung tubo ng inyong halaman. Hindi pa siya nagro-root bound, but gusto ko lang siyang ilipat sa this one na pot. So, yun nga sinasabi ko kanina, kapag gusto nyo po na magiging lush yung inyong mga jade plant. So, for example, this one 3, ipag-isa natin yan siya sa pot na this one. So, mag-start na tayo. So, ang dami ko ng dot-dot. Ayan. And then, madali lang ito kasi very dry na po siya mga kabayan. Kaya gusto ko na siyang iripat kasi doon kasi ito nakalagay. Tapos, minsan lang ako makapunta doon. And then, if ever magdilig ako, parang ginaganunan ko lang sila ng water kasi mas focus ako dito sa area na ito. So, mas madali lang natin siyang alisin. Hawakan lang natin siya mga kabayan. Parang ganun lang. I-squeeze natin. Ayan. So, whoop. So, ganyan na po yung ating jade plant na first pot mga kabayan. And then, aalisan lang natin siya ng konting soil. Kasi 3 yung ilalagay natin. Kasi nga gusto ko na mag-ano siya. Ilalagay muna natin siya dito sa aking hair planggana. And also this one. Squeeze lang po natin. Pasensya na po. Maingay talaga yung ano dito, yung bird. So, and another one. So, 3 po yung ililipat natin. So, 3 na po yung naalis natin mga kabayan. Ganyan. So, nabuo po natin kuha kasi nga dry siya. So, aalisan natin siya ng konting soil. Yan. And then, ilalagay natin siya dito. May potting mix na po ito. And then, here also. Yan. So, ito yung pinaka-the best talaga na way kung gusto nyong magiging lush yung jade plant yung mga kabayan. So, pwede din yung ginawa ko na pinching. Effective din yon. But, maganda din po dito ang ganyan. So, nilagay na natin siya dito sa gitna. And then, dadagdagan natin siya ng soil. Gusto ko, bago mamaalam yung pinaka-mother plant talaga ay mayroon akong na-propagate mga kabayan. At least, maparami natin siya. So, kapag nagripat kayong mga kabayan, another tip, huwag nyo pong pupunuin yung pot ng bagong halaman ninyo. Huwag nyo po talagang pupunuin. So, lagyan nyo po siya ng allowance for at least 1 inches from here talaga, going here sa pinaka top na soil. So, wag nyo po siyang punuin para ang purpose po niyan ay if ever magdilig kayo ay hindi po maaanod yung potting mix natin mga kabayan. So, yan po yung lagi kong ginagawa. And then, we're done sa ating bagong ripat na this one. Ayan. So, pwede natin siyang diligan agad kasi nga yung ating potting mix ay medyo dry siya. And then, nung inalis siya natin sa pot ay dry din siya. So, for now, itatabi natin muna kasi magre-repat pa tayo ng isa. Ayan. So, maliit na size na pot. Ganyan. Pwede siya i-ganyan natin or kahit dito sa this one. But, dalawa kasi yung ilagay natin. Kaya, dito ako sa medium size. So, same sa una natin ginawa, aalisin natin yung squeeze natin mga kabayan.
Yan, so dry na rin yung ating soil, nabali yung dahon. Yan, so may mga ano talaga na hindi natin maiiwasan. Mababali yung mga sanga-sanga o mga dahon. So dito. And this one. So mayroon tayong 3 sanga or 4 na sanga dito sa bago nating pot. And lalagyan natin siya ng soil. Ganun lang ako mag-repot, ganun lang ako mag-propagate, cutting propagation. So simple lang, walang kaartihan. So the same as the other one, hindi natin siya punuin ng soil. Mayroon akong nilagay dyan na gap na for at least 1 inch. From 7 pots mga kabayan ay mayroon na lang tayong 5 pots. So mayroon tayong nilagay dito na 3 and then mayroon tayong 2. So yan po ang ating propagation update and then repotting na after propagation mga kabayan. So this time ipapakita ko po sa inyo yung grow ng ating pinagkatan dito sa kanyang mother plant. Ito po yung kumbaga yung update kung saan tayo nagcutting mga kabayan. Hindi ko matandaan kung ilang months na. So ito yung pinaka mother. So mayroon tayong pinugot diyan. Bali 2 sanga po yung kinuha ko diyan and then yan na po yung bagong patubo niya ito. 1, 2, 3. 3 po yung ano dyan. And then, meron din tayong pinutol dito here. And then, may tumubo din dyan. And then, here also. Ayan, as napapansin nyo, yung mga scars na yan, meron siyang tumubo na sanga dyan. 3. And the other one here. And also, this one also. So, ito naman ay ito yung mga dahon na hindi natin naiwasan mga kabayan na natanggal talaga every time magkakating tayo. Mayroon talagang matatanggal na dahon. So, pinatong ko lang dyan. Nagbabaka sakali ako na mabubuhay. And then, yes, nabuhay po sila mga kabayan. Napakita ko na po ito sa inyo before. So, yan na po. Very healthy pa rin yung mother niya. Yan po siya mga kabayan. Oh. Sa isang dahon, mayroon akong 1, 2, 3, 4, 5 po yung sanga niya dyan. Ayan. Hindi ba? Ang dami. So, ibabalik ko siya. I'm sorry, darling. Yan. So, hayaan ko lang muna siya dyan na hindi naman yan siya mamamatay. And then, yung isa dito ay wala na yung mother lip. And also, this one, wala na yung mother lip niya mga kabayan. So, yan po ang pasilip ko sa inyo sa ating mother plant kung saan tayo ay nagkakat ng ating mga propagation. So, yan po ang ating tricolor na jade plant. So, yan po siya mga kabayan, yung ating area na pinagkata, no? So, yung tricolor naman natin ay kahit mabigyan nyo lang siya ng kahit full sun for at least 3 hours, ay talagang magpipaint po yung pinakadulo ng dito, ng kanyang palibot po ng leaves as mayroon siya dito. But hindi ko siya masyadong ini-expose talaga sa sun as in light lang kasi mas gusto ko yung mas marami yung cream color. Yan, kasi na-expose ko na siya before talaga sa sanong doon pa yung shelves ko sa labas sa may entrance talaga ng gate. So nagpe-paint po siya mga kabayan, but yun nga medyo iba yung panahon dito na sobrang init tapos biglang uulan. So ayaw kong mangyari na magkakarot rot siya mga kabayan, although survive naman siya sa rain and shine sa dati pang bahay. So yan po ang ating update for today mga kabayan. Hopefully nakapag-subscribe na kayo sa akin. And maraming salamat din po sa mga nakasubscribe na. And please visit our Facebook page, Kabayan Amor Plants and Other. So see you on my next vlog mga kabayan. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting po sa ating lahat. Bye-bye!